Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at andito po tayo ngayon sa may R10 na kung saan po ay in-inspection ni Yorme nga itong mga basura dito at itong mga ayusin po dito sa may R10. Kahit ilang beses sa atin linisin niya sa tatambakan niya. Kasi yung itsura niya kalulito. Report ka sa mga nahuli na hindi naman siya papay-mas-mas. Pero ano to, palitin yung lupa. Right. Ano to, hindi tutubo halaman. Dapat yan ano, garden soil. Total maglalagay naman tayo ng ano, garden soil na ipapasok. Langis na yun. Kailan ba? I-ayos ko lang ito.
umaga hanggang hapon shift. Tapos tas doon naman hanggang rojas. Para mag-iba na yung ayos mo natin yun. Ulitin ko na to. Iwasa ko to para para pag-ayusin nila to. Matipid lang. Araw-araw nakapon ito, tinatapag niya sa... May tayo. May tayo. 7. Hindi. Kabira na doon. Nag-reserve ka doon sa Brown Gate. Hanggang doon sa Rojas. So, yung mga taga-Kapuso. Hindi tayo titigil na dito. Kaya kailangan natin ng long-term solution. Sige, sabi tayo. Ano tayo? Tapat Manila. Oo nga eh. Kabila. Boss, idol.
Eto kasi, tinatambakan po ito ng basura. Kaya, ang ginawa po ni Yorme ay papalagyan po ito ng mga harang para hindi na po ito matambakan or gagawan siguro ano to ng mga halaman, ganyan. Para mas maganda tignan kahit na nasa gilid na ng R10. Para hindi na po siya natataihan or natatapuanan ng basura. Kagaya nun, yung mga kababayan natin, nagreklamo sila na amoy tayo daw, sabi nilang ganun, chas, di ba? O ngayon, kagaya niya na ayusin po ito at mawawala na po yung mga pagtatambak ng basura. Pagkagay namin gagawin nating garden. Apo. O, pag-aasinta tayo ng hollow block siguro mga 3 feet, almost 3 feet siguro yung taas. Para hindi na natatapunan ng basura. Kasi dugyot na itong lugar na ito eh. Ngayon, inaayos ni Yorme. Lalagyan, magiging garden. Garden na So, pala. possible po lalagyan po ng mga halaman, tama? Lalagyan ng halaman. Pagkatapos, meron pa siya isang project na gustong gawin, yung kabila. Malalagyan din ng katulad dito. Tinuturo niya kanina. Kaya, gaganda. Unti-unti ito, gaganda itong ano natin. Daanan natin dito sa road tech. Ayan. Nakita ko, engineer, may mga palitada doon. Ano ba yung purpose doon? Saan? Ang ano natin, yung ginagawa ng project, hanggang doon lang muna tayo, hanggang doon sa meeting. Mula dito doon sa tinuro sa akin ni Yorme kanina. Apo. Yung initial pa lang naman yun. Apo. Siyempre, tutuloy-tuloy din natin. Yung kabila, papaayos din eh. Para hindi ganun, maruming tignan. Ang dami nakaparadang mga kareka rito. Ang dami nakatambak na basura. Apo. Papaayos din natin. Thank you po. Yan, salamat Thank you po, very much sa'yo ha. Engineer na Best friend ko, nakita na naman kami. Ayan, yung mga masisipag nating engineering. Kasama natin dito, DEPW. Ayan. Kasama natin para ayusin nga itong area na to. Kasi ito, tinatambakan kasi ng basura to. Mga echas yung mga tinatapon dito. Mapapansin nyo, may mga basura-basura pa siya. Lalagyan, yung binubutas po nila, lalagyan po ng hollow blocks yan. Siguro mga 5 patong ng hollow blocks. And lalagyan, tataniman po siya ng mga halaman para hindi na po siya matatapunan ng mga basura or mga echas-echas ganon. Iba yung amoy kung nandito ka, maamoy mo. Ayan, hanggang doon sila sa may yung may poste na yon. Ayan ang baho. Ang baho nga. Eto, may nakasulat na rito. Bawal magtapon ng basura. Ayan, City Ordinance. Eto, babasahin natin. May penalty pala to. Yung City Ordinance number 8371, Article 5, Solid Waste Management, Sec 9B. Illegal dumping and solid waste along street, alleys, rivers, bank, and in any public place shall be strictly prohibited. Ayan yung penalty niya po. First offense niya, may 600 pesos. Uy, first offense may 600 pesos. Di ba minsan madalas pag sa first offense, parang pagsasabihan ka pa lang, gano'n, second offense, ganyan. Pero ito, may multa ka na kagad sa first offense. 600, 1.5 yung second. Yung third offense po ay umaabot na siya ng 2,000. Ayan, yung makikitang magtatapon ng basura dito. Kaya pala na-stop itong pagtapon ng basura dito. Pero nangangamoy pa rin siya. Kasi nga, yung mga nakatambak nga kasi dito. Ngayon, matatanggal na to kasi lilinisin na. Ayan. Ito, may 15 days or both discretion of the court. Ayan. Kaya talagang matatakot na yung magtatapon ng basura dito. Ayan, sila po yung magtatanim dito. Ayan. Ito, makikita nyo yung nilagay na hollow blocks na. Pakita ko sa inyo. Ito yung hollow blocks na nilagay. Ayan, 5 patong po yan.
Tapos itong space na to, yung dito, diyan na po tataniman ng mga halaman, di ba? Talagang shoutout sa ating mga, mas lalo na sa director ng PDO, na sila po ang mag-aano nito, magme-maintain ng paglagay ng mga halaman. Ayan. At ang engineering po, sila din naman po ang mag-aayos dito para lagyan ito ng mga hollow blocks at tanggalin yung mga basura at mapanatiling malinis ang R10. Ayan. Dito tayo sa R10. Ayan o. Cito Road. Ito yung pinuntahan natin. Kung naalala nyo, meron po akong upload nito na pinuntahan po namin ni Sir Jerry Tobera kasama ang mga smart team na nilinis po ito, pinlashing po ito kasi nga nabutan po nila na sobrang dugyot at napakaraming basura. Kaya in-update po ito, in-inspect po ng ating Yorme. Ginawan po nila ng paraan kung paano yung gagawin para hindi na siya tatapunan ng basura or tatambakan. At ito nga yung naisip ng ating Yorme na gawin na lang siyang lagyan ng mga halaman at tatakpan siya hanggang 5 patong ng hollow blocks para hindi na siya tatapunan. Kaya magandang din po yun, idea or yung naisip ng ating Yorme para talagang maganda na siya tingnan. Pag may mga dumadaan na mga sasakyan na dito or mga nakikita nila na may mga bulaklak na pala dito or may mga halaman. Hindi na siya basura ang nakikita nila kundi halaman na. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat and see you and bye-bye po sa inyong lahat. Thank you po sa suporta ninyo sa ating mga upload video and bye-bye po.